Puri ng Panginoon, mga kapatid. Sa oras na ito, tayo dadako po ngayon sa pag-aaralan po natin. Pero bago lahat, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. At nandito naman po kami sa iyo, Lord, upang muli mag-aral ng salita mo. At nawa, Panginoon, ipatuloy mo, Lord, mag-usapin kami, lahitin mo kami, convict mo kami, at puspusin mo kami ng Holy Spirit. Lord, ikaw na bahala mag-abot sa iyong mga anak. Sino man, Lord, ang may problema, tulungan mo, solusyonan mo. Sino man ang may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. At patuloy mo, i-bless mo lahat sa material na bagay upang sa kami makasumbay ng lahat at patuloy makatulong kami sa gawain. Salamat po, Ama. Basbasan mo po ako at gamitin mo ayon sa Panginoon. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, puri ng Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Hebreo 13 verse 8. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. And our subject is entitled, Jesus is the same today and tomorrow. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Mahalaga po na malaman po natin na bakit sinabi ng Bible na si Jesus ay katulad noong nakaraan, ngayon, at magpakailan pa man mga minamahal. Bakit ganun ang sinabi ng Bible? Bakit ganun, mga kapatid? Ano yung kaugnayan ni Jesus noon, ngayon, at magpakailanman, mga kapatid? Hallelujah. Because the Bible says, Jesus does not change. Yan daw po ang ibig sabihin noon. Si Jesus ay noon, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, Jesus does not change. Hindi siya nagbabago. Kailanman yung pangako niya, kailanman yung kanyang mga sinasabi sa atin, kapag nanalig tayo, sumunod lang tayo, at sumandal tayo sa Kanya, hindi daw siya nagbabago. Hindi katulad nating mga tao, ay nagbabago tayo, pero ang Lord hindi nagbabago. The Bible says, Malakias 3 verse 6, Ako ay si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayo po, kayong mga inapo ni Jacob. Ayan, purihin ng Panginoon. Totoo po na hindi nagbabago ang ating Diyos na buhay. Lalo na po si Jesus. Siya po ay hindi nagbabago. Kaya kung sakali man na lumilipas sa mga panahon at nakikita natin sa paligid natin, maraming nababago, maging ugali ng tao, nababago. Hallelujah, noon, napakabuti ng mga tao ng araw, pero habang tumatagal, yung iba po, mga kapatid, nagbabago, pero ang Lord, hindi nagbabago kailanman. Noon pa man, hanggang ngayon at magpakailanman. Kahit lumipas pa ang mga panahon ito, kahit ilang daang pang taon ang dumaan sa mundong ito, ang Panginoong Hesus ay hindi nagbabago. Kaya magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya gusto ng Lord, maunawaan natin, kahit ikaw ay nade-depress, na-stress sa buhay mo, huwag kang magbabago, kapatid. Kasi ang Panginoon hindi nagbabago eh. Talagang makakasiguro ka na gagawin ng Panginoon yung kanyang pangako para tulungan ka lamang. Pero huwag kang magbabago. Kasi si Jesus hindi nagbabago eh. Yan ang sabi ng Bible. Okay, hallelujah. Pangalawa po, bakit sinabi ng Bible na si Jesus ay noon, ngayon at magpakailanman? Because Jesus is the Alpha and Omega. Marami hindi naniniwala na si Jesus ay ang Alpha at ang Omega. Pag sinabing Alpha at Omega, siya daw po yung simula at ang wakas ng mundo. Siya ang simula, siya ang nagpasimula ng paglalang ng mundo at siya din daw po ang Omega o yung wakas. Matatapos ang lahat ng bagay pero ang Panginoon hindi po matatapos. Yun ang ibig sabihin ng ating Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Bible. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Hallelujah. The Bible says, Pahayag 1 verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, Diyos sa kasulukuyan, Diyos sa nakaraan, at siyang darating. Yan daw po ang ibig sabihin ng si Jesus ay noon, ngayon, at magpakailanman, mga kapatid. Ang Diyos daw po, walang iba, kundi si Jesus, ang siyang Alpha
at Omega. Siya daw po yung Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Kaya huwag na po tayo maghanap ng ibang Diyos. Huwag na raw po tayo maghanap ng may paparating pang ibang Diyos sa mundong ito. Diyan po sa Israel. Wala na po. Sapagkat tumating na raw po yung Diyos sa buhay. Hallelujah. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang simula at wakas. Kaya kung saan daw po tayo dapat manalig, kay Jesus lamang po at wala na pong iba. Kung sakali man ang buhay natin, saan natin ibibigay? Sa ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Doon natin ibigay ang buhay natin sa ating Panginoon. Kasi siya po yung simula ng buhay natin. At siya din po ang wakas ng buhay natin. Magtatapos tayo pero ang Panginoon hindi po magtatapos. Yun daw po ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Isaiah 44 verse 6 to 7, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya ring wakas at walang ibang Diyos maliban sa akin. Si Jesus daw po ang siyang simula at wakas at wala na raw pong ibang Diyos maliban sa Kanya. Maliban daw po sa ating Panginoong Jesus. Wala na raw po siyang katulad na Diyos. Wala po maipapantay sa Kanya, kapatid. Wala daw po na makakatulad ng Kanyang kapangyarihan. Walang katulad ang Kanyang pagmamahal. Walang katulad ang Kanyang pagtitiis sa ating lahat. Kay Jesus lang ang lahat ng hinahanap natin. Kaya makakaasa po tayo kay Jesus na siya talaga ang simula at ang wakas. Kaya makakasiguro tayo sa ating Panginoon. Verse 7, sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makapagsasabi sa mga nangyari mula sa simula hanggang wakas? Biruin mo, kung tao ka, hindi raw natin matutularan po ang Panginoong Hesus na kaya daw po niyang saysayin kung ano ang nangyari sa simula pa sa mundo natin hanggang sa pwedeng mangyari sa wakas po ng mundo na ito. Walang makakatulad sa ating Panginoon. Walang makakatulad, church. Hallelujah. Kaya nga po, gusto ng Panginoon talaga sumandal tayo kay Jesus. Sumandal tayo. Hallelujah. Huwag tayong sasandal kung kani-kanino. Huwag tayong sasandal sa ating katalinuhan. Huwag tayong sasandal. Mabibigo tayo pag sumandal tayo sa sarili natin. Pero kapag kay Jesus ka sumandal, nanalig, nagtiwala, at naglingkod, sigurado daw po, makakaasa ka sa buhay mo sa mundo nito. Sigurado daw po yun, mga kapatid. Hallelujah. Next. Pangatlo, mga kapatid, bakit daw po sinabi ng Bible na si Jesus ay noong nakaraan, ngayon at magpakailanman? Because Jesus was there before laying the foundation of the earth. Ang Panginoong Jesus daw po ay noon pa man ay buhay na. Noon pa man ay naroon na. Bago raw po dalangin ang mundo natin. Naroon na raw po siya sa kanyang kaharian. Bago nilikha ang earth, bago nilikha ang tao, bago nilikha ang lahat ng kalikasan sa mundo nito, si Jesus daw po ay noon pa man ay naroon na. Kaya lang nakakalungkot, marami raw pong tao na hindi naniniwala na si Jesus yung tinutukoy ng Bible. May hinahanap pa po sila. Pero sinabi ng Bible, at yun ang pag-aaralan natin, pinag-aaralan natin ngayon, na si Jesus ay hindi lamang tao. Hindi lamang siya naging tao. Siya po ay galing po mismo sa kanyang kaharian. Siya po ay noon pa man, bago po nilikha ang mundo natin, bago tayo nilikha, ay naroon na raw po siya. Buhay na po siya, noon pa man. Hallelujah. The Bible says, Awit 90 verse 1 to 2, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa ninilikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na. Yun ang sabi ng Lord. Yun ang sabi ng Bible. Hallelujah. Bago daw po nilikha ang mundo, ang bundok, ang lahat, maging tayo,
Ang Diyos ay Diyos na noon pa man, pagkat ikaw ay walang hanggan. Yan daw po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid, na may Diyos na po talaga bago nagkaroon ng mundo. At ang lumikha ng mundo, ang lumikha sa atin, ang lumikha ng kalikasan, ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Malalaman natin mamaya kung talaga sino yung Diyos na yan na lumikha ng mundo, at noon pa man ay Diyos na bago nilikha ang mundo, mga kapatid. Hallelujah. Pang-apat po, bakit sinabi din ng Bible na si Jesus ay noon, ngayon at magpakailanman? Because Jesus is no end. Wala daw po siyang katapusan. Inaakala ng iba, mula nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, patay na po ang Panginoon at hindi po nabuhay. Yun ang pinagkalat ng mga saserdote noong araw na sinabi nila na hindi nabuhay si Jesus. Hindi totoong nabuhay si Jesus sa ikatlong araw. Hallelujah. Sapagkat ayaw nila na marami ang mahikayat ni Jesus noong time na yun. Ayaw nila na makarating ang mga tao at makaalam ng katotohanan tungkol sa sinasabi ni Jesus noong time na yun. Kaya ang mga saserdote ay nagbilin sa mga kawan na nagbabantay ng libingan ng Panginoon na sabihin sa mga tao na kapag nakita nila ang libingan ng Lord ay wala ang Lord doon, sabihin nilang ninakaw yung libingan ng Panginoon Hesus para po ma-brainwash yung mga tao at hindi maniwala at masabi ika nga na hindi totoo yung sinasabi ni Jesus na mabubuhay siya sa ikatlong araw, kundi ninakaw lang yung kanyang bangkay at hindi totoo ang sinasabi ni Jesus. Pero sinabi ng Bible, pinapatotohanan ng Bible na sa ikatlong araw ay nabuhay na muli talaga ang Panginoon. At yun ang katotohanan, mga kapatid, na dapat natin tanggapin sa buhay natin. Sapagkat si Jesus po, kapag sinabi niya, gagawin niya. Kaya noon pa man, nung siya nabuhay na muli siyang umakyat sa kanyang trono. At noon, yun ang sinasabi natin. At kaya noon pa man, ay hari na po siya. Nung siya po'y namatay, nabuhay na muling umakyat sa kanyang trono, at nanatiling hari natin, nanatiling Diyos natin na makapangyarihan, hanggang ngayon ay nandiyan siya at magpakailanman hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa mawala na ang tao sa mundo. Pero si Jesus, kailanman hindi mawawala. Yan ang katotohanan. Kailanman si Jesus ay hindi mamamatay. Kailanman si Jesus ay hindi na mamamatay sapagkat siya po ay walang kamatayan. Nagkaroon lang siya ng kamatayan nang ibinigay ng kanyang buhay. Nagkatawan tao siya para po sa ating lahat. Para tayo po ay mabigyan niya ng pagkakataon, mapatawad, makapagbalik loob sa Kanya. Kaya ito na yung pagkakataon natin na huwag tayo maiinip sa Kanyang pagbabalik. Huwag tayo maiinip sa mga pangako niya na tila bagay nagtatagal at hindi pa natin nararanasan, pero tiyak ang pangako ni Jesus. Yes, totoo. Tiyak ang pangako ni Jesus, kapatid. Huwag lang tayo mag-alala sapagkat sinabi nga ng Panginoon, sinabi ng Bible, si Jesus ay katulad noon, ngayon at magpakailanman. Wala siyang pinagbago. Wala siyang kamatayan. The Bible says, Awit 102 verse 24 to 27, itong aking hibik, Panginoon Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos. Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Yun ang sabi ni David, Panginoon, ang buhay mo ay walang katapusan. Hindi mamamatay ang Diyos kailanman. Si Jesus, isang beses lang po na nagbuwis ng buhay para sa atin. Pero ang katotohanan, hindi po talaga siya namamatay. Hallelujah. Sapagkat siya po ay walang katapusan. Verse 25, ikaw ang lumikha nitong daigdigan at nilikha mo rin pati kalangitan. Maliban sa iyo, Panginoon, lahat ay mapaparang. Maliban sa iyo, lahat ay mapaparang at tulad ng damit. Masisirang tunay at sila'y bibihising parang kasuotan. Biruin mo, liban daw po sa ating Diyos, lahat daw po ng tao ay mawawala o mapaparang na parang damit at masisira na tunay at sila'y bibihisin parang kasuotan na biglang mawawala. Ganyan daw po tayo. Ganyan yung halaman,
Ganyan ang mundo natin. Sa darating na panahon, sinabi ng Bible din po, na talagang maglalaho ang langit at lupa, itong mundo natin. Kaya wala pong mananatili sa mundo ito eh. Kundi ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Siya lang ang walang kamatayan. Kaya mapalad tayo. Kung naniniwala tayo may Diyos, mapalad tayo. Kung naniniwala tayo, mga kapatid, na may lumikha sa iyo, may lumikha sa mundo ito, mapalad ka sapagkat naniniwala ka may Diyos. Pero kapag hindi ka naniniwala walang Diyos, nakakalungkot. Doon nalulungkot ang Panginoon sa mga tao. Sino ba lumikha ng ibon? Sa tingin mo, tao? Sino yung lumikha ng hangin na nararamdaman natin, hinihingahan natin sa mundo ito? Tao ba? No. Kundi may Diyos na buhay na lumikha nito. Kaya mapala daw po yung naniniwalang may Diyos sa mundo ito at naniniwala na nilikha ka ng Diyos. Hallelujah. Mapalad, lalo na yung sumusunod sa Diyos. Lalo na mapalad daw po yung magtitiwala sa Diyos. Kaya huwag aalisin natin yung pagtitiwala natin sa Diyos sapagkat mapalad ka, kapatid. Sapagkat may Diyos kang pinaglilingkuran. Pero kapag wala tayong pinaglilingkuran Diyos, magiging kawawa po tayo. Magiging miserable buhay natin. Totoo. Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, hindi makukumpleto ang lahat. Hindi makukumpleto ang lahat. Tandaan ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pera ang magpapakumpleto sa buhay mo. Hindi ang material na bagay magpapakumpleto ng buhay mo. Lalo na, isiniisip natin, pagka nagkaasawa ka, kumpleto na buhay mo. Pag nagkaanak ka, kumpleto na buhay mo. Pag nagkaroon ka ng bahay at lupa, sasakyan, pera, negosyo, kumpleto na. Marami kang kaibigan, kumpleto na. No, nagkakamali ka, kapatid. Kung yan ang iniisip mo, hindi yan ang magpapakumpleto sa iyo. Isa lang ang magpapakumpleto sa buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lang. Wala nang iba. Sinabi nga ni King Solomon, walang kwenta yung lahat ng bagay na naranasan niya. Sino ba si Solomon, mga kapatid? Siya po'y anak ni David na talagang binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataong maging hari, yumaman, maging matalino sa panahon niya. Marami siyang naging asawa, 1,000. Marami siyang ginto na naipon. Marami siyang pilak na naipon. Marami siyang mga kapatid na sabihin natin na paggawang mga templo. Lalo na yung templo ng Panginoon. Pero ano sabi niya? Sa aklat ng mga ngarano, chapter 1, walang kapuluan ng lahat ng bagay. Sa kabila na natikman niya yung masasarap na pagkain, natikman niya yung magarang kasuotan, natikman niya, naranasan niya ang lahat ng uri ng babae, sa time na yun, at tinitingala siya. Pero naranasan niya. Ang sabi niya, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Hanggang ngayon po, ganyan po ang pwedeng mangyari sa atin. Magiging walang kabuluhan ng lahat ng bagay na meron ka kapag wala po si Jesus. Totoo. Kaya nga sabi na Lord, huwag natin pagmalaki ang kayamanan, huwag natin pagmalaki ang pera, huwag natin pagmalaki na meron ka ngayon sa material na bagay. Huwag mo ipagmamalaki. Pero hindi masama ang material na bagay, pero kung ipagmamalaki mo sa Panginoon, at diyan ka sasanda, diyan ka magtitiwala, diyan na yung buhay mo sa material na bagay, at wala ka na kay Jesus, at hindi ka nagtitiwala kay Jesus, at hindi ka lumalapit kay Jesus, hindi ka naglilingkod kay Jesus, magiging walang kabuluhan ang mga bagay na yan. Totoo. Magiging walang kwenta ang mga bagay na yan, kapatid. Sapagkat napakahalaga po si Jesus sa buhay ng isang tao. Kakaiba ang kayang ibigay ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Hallelujah. 27, mananatili ka't hindi magbabago sapagkat wala ang pagkatapos ang mga taon mo. Yan ang ating Diyos sa buhay. Hindi na nagbabago, wala pang katapusan na kanyang buhay. Hallelujah. Yan daw po si Jesus. Si Jesus na maraming tao ang hindi naniniwala kay Jesus. May mga tao na ayaw paniwalaan si Jesus ang maaasahan nila. Si Jesus na dinidinay ng karamihan, si Jesus na tinatalikuran ng ibang tao, si Jesus, mga kapatid, na hindi pinagkakatiwalaan ng ibang tao. Pero sa oras na ito,
At lalo na sa panahon natin ngayon, halos buong mundo ay lumalapit at humihiling sa Panginoong Diyos sa buhay na matapos na po itong coronavirus na ito, itong COVID na ito. Hallelujah. Na naniniwala po tayo, siya po ang nagpahintulo sa mundo nito na magkaroon ng virus upang ipakita, ipalasap, ipaunawa sa ating mga tao na kapag lumalaban tayo sa Diyos, hindi natin kakayanin ang Diyos. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, mawawala ng saysay ang buhay natin sa mundo dito. Mawawala ng saysay ang pera mo. Mawawala ng saysay ang buhay mo. Mawawala ng saysay ang mga ari-arian mo kapag hindi mo nakilala si Jesus. Kapag hindi mo tinanggap si Jesus. Kapag hindi mo pinaglingkuran si Jesus. At hindi mo binuksan ang puso mo at isip para kay Jesus. At hindi ka naniniwalang may Diyos, magiging kawawa daw tayo. Magiging miserable ang buhay natin. Sa pagkasiging Solomon ang sabi niya, walang kapuluhan ng lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos lang ang pinagmumula ng tunay na kaligayahan at tunay na pagpapala na kailangan natin sa buhay. Yes. Hallelujah. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na madiliman yung ating isipan. Huwag tayong papayag at maniniwala sa iba, sa sabi-sabi ng mga ibang tao na wala raw Diyos. Nakakalungkot kapag ganyan po ang pumapasok sa isip natin sapagat hindi po talaga totoong walang Diyos. May Diyos talaga. May Diyos talagang hindi nakikita. Hallelujah. At yan ang pinag-aaralan po natin ngayon. Kung bakit sinabi ng Bible na si Jesus ay katulad noong nakaraan, ngayon at magpakailanman. Because Jesus ay hindi namamatay. Because Jesus, noon pa man, bago nilikha ang mundo, siya na ay naroroon. Hallelujah. At si Jesus ay hindi nagbabago. Hallelujah. Praise God. Wait lang po. Nag-ano po kasi. Ayan. Panglima po, bakit sinabi ng Bible na si Jesus ay katulad noong nakaraan, ngayon at magpakailanman? Number 5 reason is because the word of Jesus remains forevermore. Hallelujah. Yung kanyang mga salita na nababasa po natin sa Biblia. Hallelujah. Iba-iba man ang mga version yan. Yan daw po yung mga salita ni Jesus na mananatili kailanman. Mananatili daw po salita ni Jesus kailanman. Mananatili ang kapangyarihan ng salita ni Jesus. Mananatili ang pangako ni Jesus na pwedeng mangyari po sa atin kapag naniniwala tayo kay Jesus. Mananatili daw po at hindi raw mawawala ng bisa. The Bible says, unang Pedro 1:25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi. Ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Anong mabuting balita? Yung naririnig natin ngayon. Yung salita ni Kristo na naririnig natin ngayon patungkol sa Kanya at kung anong mangyayari sa mundo at kung anong pwedeng kaharapin kapag wala si Jesus sa buhay natin. Yung salita ni Jesus ngayon na naririnig mo. Yung salita ni Jesus na nakasulat sa Biblia, yan daw po ay mananatili magpakailanman. Hindi mawawalan ng bisa. Pagkus mamamalagi daw po yung magpakailanman. Ibig sabihin po maaasahan natin kung maniniwala ka sa Kanya, kung magtitiwala ka sa Kanya, kung mananahan ka sa Kanyang mga salita. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, mabuti ang Diyos sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan natin yung mga pangako niya kung magtitiwala tayo sa Kanya. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, ang tinatalakay natin ay si Jesus. Sabi nga ng Bible, si Jesus ay katulad noon, nakaraan, ngayon, at magpakailanman. Sino ba si Jesus?
na tinutukoy natin, tinutukoy ng Bible. Sino ba yung Jesus na yan? Na sinasabi natin siya yung noon pa man ay nananatili ng buhay bago nilikha ang mundo. Siya noon pa man ay naghahari na. Hallelujah sa kalangitan. Sino ba yung Jesus na yan na tinutukoy natin? Tao ba yan o propeta? Tingnan natin. Sino ba si Jesus? Isaiah 9:6. Ito pong verse na ito po yung hula na ipinarating kay propeta Isaiah upang ipaalam kay Isaiah pati sa mga Israel na yung isisilang na bata na lalaki ni Maria ay nakaakiba sa batang yun yung apat na katangian, yung apat na katawagan. Ano ba yung apat na katangian nakalagay doon sa batang sanggol na isisilang ni Maria? Sino ba yung batang sanggol na yun? Isaiah 9:6 ang sabi rito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Isang sanggol na lalaki ipapanganak at siya ang mamamahala sa atin. Sino daw yung sanggol na lalaki sisilang ni Maria? Siya yung kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Yung dalawa lang po. Mga kapatid, makikilala na po natin kung sino yung sanggol ng lalaki isisilang ni Maria. Siya daw po yung makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Yun po yung nakakabit sa sanggol. Yan daw po yung tawag doon sa sanggol na isisilang ni Maria. Hindi pangkaraniwang sanggol yung isisilang ni Maria. Kung bakit nagkaroon ng Pasko, ng Christmas, mga kapatid, upang ipaunawa sa atin na ang Diyos ay isinilang sa pamamagitan ng sinapupunan ni Maria. Yung sanggol na yun, kung hindi mo mauunawaan ang Bible, kung hindi ka maniniwala sa Bible, kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ng Bible, hindi ka nga maniniwala yung sanggol na isinilang ni Maria ay yung makapangyarihang Diyos at yung walang hanggang Ama. Kung hindi ka naniniwala sa Bible. Pero kung naniniwala ka sa Biblia, dapat paniwalaan mo na yung sanggol na yun na walang iba kundi si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya yung makapangyarihang Diyos. At yung Ama na tinatawagan ng lahat ng tao sa mundong ito. Hallelujah. Totoo yun. Eh, huwag po tayo, mga kapatid, maniwala na si Jesus ay tao lang. No. Bago po siya naging tao, siya po yung Diyos na bago nilikha ang mundo. Siya po yung Ama na tinatawagan natin. Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin na si Jesus po. Eh, bakit laging bukang bibig ng Bible yung pangalan Jesus? Sapagkat siya po yung makapangyarihan Diyos. Siya po yung walang hanggang Ama na tinatawagan natin sa kalangitan. Para po tulungan tayo, maproteksyonan tayo, at kung maaari ay matapos na yung COVID na to. Siya po ang nagpahintulot nito sa mundo natin ngayon. Binuin mo, buong mundo, napahintulot niya yung ekonomiya. Buong mundo, mga kapatid, naapektuhan ng virus na ito. Hindi magagawa ng tao yan, pero magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Because Jesus is not only a human being, but a mighty God and everlasting Father. Siya yung Diyos at Ama natin na nasa langit po, na hindi nakikita pero mararamdaman mo kapag binubuksan mo yung puso sa Kanya. At kapag nag-decide ka ng magbago ng buhay at susundin si Jesus, diyan mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi si Jesus. Yes, Jesus is God. Jesus is not only a human, but Jesus is God. Si Jesus ay Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, gusto ng Lord, maunawaan natin na yung Jesus niyan ay Diyos po yan. Hindi lang yung propeta. Hindi lang yung tagapagturo sa Bible. Hindi lang yung naging tao. Kundi siya talaga yung Diyos na buhay sa kalangitan. Hallelujah. Pangalawa, John 10:30, sinabi niya mismo dito sa verse na to, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sinabi niya na, hindi sila nagkakaisa, kundi iisa. Si Jesus at yung Ama ay iisa. Tandaan natin.
Yan po. Okay na po. Okay na. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sinabi niya talaga dito eh. Inako niya na eh. Sa harapan ng mga alagad niya at sa ibang mga nakikinig. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Hindi sila nagkakaisa, kundi iisa po talaga sila. Hindi sila nagkakaisa sa ngayon, kundi iisa po talaga sila. Hindi po sila magkahiwalay, iisa po sila. Hindi po sila dalawa, kundi iisa po sila. That is sinasabi ng Bible. Yun ang sinasabi ng Bible. Sinasabi mismo ni Jesus na siya raw at yung Ama ay iisa, iisa, iisa. There is only one God in heaven. Walang iba kundi siya po yun. Si Jesus. Hallelujah. At sinabi po ng 1 John 5:20, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Sino po ba yung naparito sa mundo nito para mapatawad tayo? Di po ba si Jesus bilang tao? At binigyan niya tayo ng pang-unawa. Sino nagbigay ng pang-unawa na makilala natin ang tunay ng Diyos? Kundi si Jesus. At tayo rin po ay binigyan ng pagkakataong maunawaan na tayo ay nasa tunay na Diyos. Kanino daw? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakasimple lang po. Kung uunawain natin at ihingi tayo, mga kapatid, ng pagkakataon sa Lord na maunawaan itong verse na to, malalaman mo na si Jesus po. Yung nagkatawang tao at yung nandoon sa langit ay walang ibang kundi si Jesus din po. Iisa lang. Hallelujah. At siya daw po yung totoong Diyos sa buhay na hinahanap natin. At hinahanap at inaasam-asam ng ibang mga Israelita na hanggang ngayon hindi naniniwalang yung si Jesus na yun na nagkatawang tao sa harapan nila ay yun yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi ng Bible, mapala daw po tayo mga hintil sapagat mas naniwala tayo kaysa sa kanila. Kaya samantalahin natin na huwag na tayong mag-alinlangan pa tungkol sa turo ng Biblia. Si Jesus ang Diyos na buhay. Sinabi nga ng ating text, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Iisa lang ang Diyos. Kasi susunod na pagkakataon pag-aaralan natin kung ano yung mga ebidensya sa pagkakaroon ng iisang Diyos. Sa ngayon, kapatid, si Jesus lang ang pag-asa natin. Si Jesus lang ang makakatubos sa ating problema. Kung lalapit ka sa Kanya, magtitiwala ka sa Kanya, at sigurado raw po, makikita mo yung mga kamangha-mangang gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, patawad kung madalas nag-aalilangan kami sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtuwala sa iyo. Hindi namin kaya mag-isa na harapin ang mga pagsubok na ito. Hindi namin kayang harapin at lapasan. Tulungan mo kami na ikaw ang maging dahilan upang kami Lord ay makalagpas. Gumawa ka ng himala sa buhay. Tagalingin mo ang karamdaman. Umilos ka, Panginoon. Hallelujah. Magitas ka pa ng aming tao. Salamat po, Panginoon, kung bahala sa amin. At naman, Lord, ay nadagdagan kami ng kaalaman tungkol sa iyo. Ikaw lang, Panginoon Jesus, wala nang iba. Salamat po, pinagpapala ko nakikinig at nanonood sa oras na iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon, announcement po. Prayer and counseling. Sino mga nais na tumawag, patuloy na magtanong, at gusto magpabautismo, please call or text 0936-6350-524. At sa ating mga Facebook page, Jesus Christ to God be the glory, Taytay Satellite,
At sa ating YouTube channel, Jesus Christ to God be the glory kay tayo sa ating life. Hallelujah, manood po tayo at kung sa ganun po ay I hope na madagdagan tayo ng kaalaman, mailan tayo para makuha natin yung blessing ng ating Panginoon. Salamat po sa mga nanonood at nagbibigay ng oras po sa ating YouTube channel, sa ating online Bible study po. Salamat po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating tayo sinoperin, pakidala lang po sa Palawan Express, padala. Ang magre-receive po, sulat niyo po, Sister Teodora Andres. Ang kanyang cell number po ay 0935-476-7619. Sana po tayo masama po na magbigay, magkaloob ng ating mga handog sa Panginoon sapagat hindi naman po napupunta po sa atin to, kundi po sa pangangailangan po ng gawain ng Panginoon Jesus. Ang panalangin ko ay lalo kay pagpalain at gamitin ng Lord upang patuloy na masuportahan natin ang gawain ni Jesus at maranasan mo po yung pangako ng Panginoon. At pinapanalangin ko na ibalik ito na isang dami mga pagpapalapos. Kaya salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsawa na manood at maging